Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Bagyong Inday, musod karong gabi ugma sa buntag sa Philippine Area of Responsibility. Mga baboy gikan sa Negros Island Region, dili pasudlon sa probinsya sa Sugbo, sud sa 45 ka adlaw. Samtang doses sa anti-venom vaccines, ipang-apod-apod sa probinsya sa Sugbo. Patayng lawas sa lalaki, napalgan sa kadagatan sa barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Ticling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, musod karong gabi o ugma sa buntag sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon nga gibantayan sa DOST Pag-asa. Sa gayon nga musod ang bagyo nga naay international name nga Babi sa teritoryo sa Pilipinas, pagkatawgo na kini og local name nga Inday. Matod sa Pag-asa Visayas weather specialist nga si Jumer Iclarino, nga sa Northern Luzon lang isaka ang storm signal warning base sa direksyon sa bagyo. Apan mipahimangno ang State Weather Bureau nga matagamtaman sa Sugbo o Kabisayan ang kusog nga uwan sa hangin da sa southwest monsoon kun hangin nga habagat. Suma pausab ni Iclarino nga laumang matagamtaman ang bawod sa kadagatan nga epekto usab sa kusog nga hangin. Syudad sa Mandawi, gipangandaman ang mga pag-uwan, lakip na niini ang padayon nga pagpanglimpyo sa mga drainage system. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Bisan dili direktang maapektaran ang syudad sa Mandawi sa nagdanga-danga nga bagyong Inday, gipangandaman gihapon sa syudad ang pagpang-uwan hilabi na sa epekto sa habagat. Majority daw, according ni sa ato ang Pag-asa, is light to moderate. Pero nagi isolated heavy rain showers and thunderstorms pasabot ana is mag-uwan dili sa kay dugay. Dili sa dugay pero kasi panahon kung mag-uwan dali ra pero kusog. So mao nang ato ang bantayanan lang og panahon. Lakip sa pagpangandam ang pag-update sa Disaster Risk Reduction and Management Plan o Contingency Plan sa mga barangay nga nagtutok sa ilahang nagunang peligro sama sa baha o landslide. Lakip na ang sunog. Naglunsad usab ang CDRRMO o Community Evacuation Drills. Di nang unang gibansay ang kadagatan cluster isip kabahin sa pagpaligon sa kahibaw ug kaandam sa mga komunidad. Ipahigayon usab sa syudad ang Resilience Forum sa matag cluster aron mapaligon ang kahibaw sa mga residente o Barangay Emergency Response Team bahin sa disaster preparedness. Nagpadayon usab ang pag-update sa contingency plan o camp management plan sa matag evacuation sa mga barangay. Part na sa ilahang gitawag dato mga attributes nato nila. Kay ilam sa itong basihan katong Samtang nagpadayon usab ang declogging sa syudad sa mga drainage system sa nagkalain-laing barangay aron malikayan ang pagbaha ug masiguro ang hapsay nga pagdagayday sa tubig. Sagad sa mga nakuha, mga basura nga nagbara sa drainage. Tungod niini, giawhag ang mga residente nga makigtambayayong pinaagi sa husto nga paglabay sa basura ug pagpabiling limpyo sa palibot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
Vice Presidente Sara Duterte dili magpapildi bisan pa man sa hugot nga pagsukit-sukit sa mga pasangil batok niya. Kini ang nahimong pamahayag sa dihang miduaw siya sa defense panel sulod mismo sa Senado. Ang kasayuran ni Hato di Gian Navarro. Sawa pa nagsugod ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial, mipatimaw sa Senado si Vice Presidente Sara Duterte aron lang makikita sa defense panel. Matud sa iyang mga abogado nga igo lang siyang nakigistorya nga na kanila subay sa mamahimong presentasyon sa mga ebidensya ug uban pa. Sa dihang nagpakita ang Vice Presidente ngadto sa media, kini na lang ang nahimong daginot nga pamahayag karong gisukit-sukit na sa impeachment court ang mga pasangil batok kaniya. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ug wala na siya nitubag sa ubang mga pangutana gikan sa media bahin sa giatubang niyang impeachment complaint. Matud sa tigpamaba sa defense panel nga si Attorney Michael Poa, nga naray gilakaw ang Vice Presidente sa gawas pagkahuman. It's important because it's her duties as the Vice President, no? So ito impeachment, alam naman natin na itong impeachment ay isang bagay na kailangan sagutin at ginagawa naman natin 'yon, but at the same time, the Vice President has to go on and do her job as a Vice President. Ito kay sa Senate Impeachment Court ang giingong grave threat sa Vice Presidente batok kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Gisuway niya ng panahon na sa pag-unseal sa video nga gi-preserve may tungod sa nimong hulga ni Duterte ngadto sa presidente ug iya mga kaalyado. Mipatimaw ang senior agent sa NBI Cyber Investigation and Assessment Center nga si John Mark Calilong isip witness. Nakita sa prosecution nga maayo ang kasinatian ni Calilong bahin sa digital forensic examination apan buot sa defense panel nga dili unta ilakip sa witness si Calilong bisan og giapil siya sa pre-trial order. Gidinay hinuon sa impeachment court ang mosyon sa depensa nga di ilakip ang witness nga si Calilong gikan sa prosecution. Gia Navarro, CCTN News. Chairperson sa Sandigan Bayan 3rd Division mitataw nga igo lang kining libuhat. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, Chairperson sa Sandigan Bayan 3rd Division mitataw nga igo lang kining nibuhat sa trabaho. Napugos hinuon ang maong kadagkuan sa pagpaklaro subay sa nahimong pagsikop kang Senador Rodante Marcoleta. Ang kasayran hatod ni Mary Rose Sagarino. Humana sa mukan sa kadaghang kasaba sa gawas, wala nakapugong ang chairperson sa Sandigan Bayan 3rd Division sa pagpaklaro bahin sa nahimong pagtahan ni Senador Rodante Marcoleta ngadto kanila. Sa labing unang higayon, mihangyo mismo si Associate Justice Carl Miranda sa publiko nga tuuhan ang hudikatura sa pagdumala sa kasong plunder ngadto kang Marcoleta. Mismo ang buhatan ni Miranda mao'y nagluwat sa arrest warrant kang Marcoleta ug mga kaubanang akusado tungod lang sa pagdawat sa 75 million campaign donation sa dihang kongresista pa kini. Gihimugatan ni Miranda nga ang judiciary mao ang labing conservative branch sa gobyerno din gipaagi sa mga kamanduan, resolusyon ug desisyon ang ilang komunikasyon. Dili unta motingog ngadto sa media si Miranda ubos sa 10-year term
Apan napugos siya sa pagpaklaro, human nagagrabi ang mga nikatap nga fake news bahin sa pagdakop kang Marcoleta. Gitataw niyang walay labot ang Sandigan Bayan sa pamulitika o pinasubay lang sa mga ebidensya ang mga desisyong giluwatan. Gipatigbabaw usab nila ang due process, din adunay higayon sa pagpanalipod ang isig kahabig. Og labaw sa tanan, giklaro ni Miranda nga ang tanang mga desisyon nag-agi lang sa mga lagda sa balaod og dili magpadara sa mga panawagan gikan sa uban. Pasalig pa niya ngadto sa publiko nga abli ang korte sa mga reklamong iduso nganha kanila og buhaton ang trabaho niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giandam na sa kapulisan ang kasong ipasaka batok sa nagpaluyo sa nahimong bomb threat sa usa ka mall sud sa IT Park, Dakbayan sa Sugbo. Matod sa Deputy Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolph Oriol nga migamit ang suspek og laing pangalan alang sa maong hulga. Dugang pa ni Oriol nga posibleng gigamit sa suspek ang identity sa iyang kaila aron lang matago og mahinayon ang bomb threat. Padayon ang investigasyon sa Cebu City PNP dungan sa kasong ipasaka batok sa responsable sa maong hulga. Hinoon nahimong luwas ang entero palibot sa maong mall niadtong Biyernes sa gabi tungod sa security sweep nga gihimo sa PNP. Sa gunson nga hulga sa seguridad sa mga tunghaan, gikabalakan sa Department of Education 7. Gilauman silang Regional Director ang tiunay nga aba gikan sa kapulisan aron pagsuta kinsa man ang nagpaluyo sa pagpanghulga. Ang kasirenhato ni Gian Navarro. Gikabalakan mismo sa Department of Education 7 ang sagunsong mga hulga sa seguridad nga natala sa nagkadaiyang tunghaan sa rehiyon. Lakip nini ang mga shooting attack threat nga girespondihan sa mga tinugyanan sa balaod dinhi sa Sugbo ning Baguhay Lam. Isip kabahin sa security measures, gisuspenso una ang klase sa mga tunghaan hangtod nga ideklarar na nga luwas og negatibo sa bisan unsang hulga ang palibot. Subay sa padayong investigasyon karon sa kapulisan, gilaoman ni Regional Director Attorney Arturo Bayocot sa DepEd 7 nga unta abagan sila sa mga investigador kini aron usab masuta kung kinsa ang nagpaluyo sa mga pagpanghulga. But it should be a collaboration in terms of knowing the source, tinuod ba, fake news ba, how we address it. But the PNP, our armed forces have great roles and we are hoping that they will back us up in terms of this. Lakip sa gikonsiderar sa DepEd 7, mao ang pagpaygayon og mga active shooting drills aron mabansay ang mga estudyante ingon man mga magtutudlo unsaon pagtubag kung mahitabo man ang mga pagpangatake sulod sa classroom. Matudo sa Bayocot nga kini ang usa sa mga gisabutan uban ang mga superintendents aron mas mapangandaman pa kini human nakugang sa nitumong pagpamusil sa Tacloban City. We listen to the superintendents on their stories, sa scenarios, and we discuss everything. I also allow the superintendents to share best practices at their level kasi sila man yun ang nasa ground level. Yang pinuon sa DepEd 7 ang mga pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan, ingon man tinugyanan sa balaod bahin sa pagpakusog pa sa seguridad sulod sa tunghaan. Apan, gipainomduman sa Regional Director ang mga ginikanan nga sila adunay mas dakong tulubagon sa pag-atiman sa ilang mga anak nga nag-eskwela karon. Gikan kini sa pagsubay sa mga school activities silang mga tinunan hangtod na sa pagbaton og saktong disiplina sulod mismo sa panimay. Ang atong monitoring should be on 24/7 kanang pagdula sa cellphone. Check na kung sa ilang idula or dili ta mag-sobra lang ka sa palangga, tagaan nato sila sa ilang gusto bisag it's no longer a need, it's already just a want, no? Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, mga baboy gikan sa Negros Island Region, dili pasudlon sa probinsya sa Sugbo, sud sa 45 ka adlaw. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakasong palayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay,
panginarte! Maldita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, mga baboy nga gikan sa Negros Island Region dili una pasudlon sa probinsya sa Sugbo sud sa 45 ka adlaw. Kini aron malikayan ang pagkuyanap sa African swine fever sa lalawigan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Mopatuman og 45 ka adlaw nga ban sa pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros Island Region ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kini mo gipahibaw ni Dr. Mary Rose Vincoy, ang Provincial Veterinary Officer sa Kapitolyo. Kini gisiguro aron nga malikayan ang pagkatap sa African swine fever kon ASF sa mga baboy sa lalawigan gikan sa laing lugar. Human gikumpirmar sa silingang mga probinsya ug isla nga duna kini natala nga namatay nga mga baboy tungod sa ASF. Iyang giklaro nga nagpabiling ASF free ang lalawigan sa Sugbo. K-Screen on issuing a 45-day temporary ban on the entry of live hogs and pork products from the island of Negros, both from Negros Oriental and Negros Occidental. This decision comes with the balancing of our disease prevention efforts as well as considering our economic aspect of the industry. Subay ni ini usa ka executive order kun iyo ang gilauman nga luwatan ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro sa mosunod nga mga adlaw aron pag-formalize sa implementasyon ni ini. Samtang gipasalig ni Vincoy nga magpadayon usab ang active surveillance sa PVO sa probinsya pagsiguro nga malikayan usab ang pagkatap sa maong sakit. Nasayran nga unang kaso ang natala sa San Enrique, Negros Occidental nga nikatap usab sa lugar sama sa Bacolod City sa Barangay Alihis ug Takuling ug La Libertad, Negros Oriental. RV Veloso, CCTN News. Doses sa anti-venom vaccines gikan sa Cebu Provincial Health Office gikatakdang iapod sa mga tambalanan. Gamito ng maong bakuna ngadto sa mga napaakan sa bisan unsang klaseng bitin. Ang kasayuran hatod pagbalik ni RV Veloso. Gikatakdang iapod-apod sa Cebu Provincial Health Office kon CPHO ang usa ka gatos nga mga vial sa polyvalent anti-venom doses nga mao'y gamiton sa mga mabiktima o mapaakan og bisan unsang klaseng bitin. Ang tambal nga Taradoc miabot kini sa Kapitolyo ni adtong Biyernes ug gilauman nga iapod-apod kini sa Provincial Hospital sa lungsod sa Balamban, Bogos City, Danao City ug Carcar City. Mato ni Dr. Sheila Fasciol, ang provincial officer sa CPHO, ang matag vial igahin kini subay sa gikinahanglan sa pasyente. Iya usab giklaro nga dunay mga doktor nga gipaubos sa training nga maulang ang gitugutan ug gihatagan sa Compassionate Special Permit sa Food and Drug Administration kun FDA. Lawyer Pam na procured good Binom and in fact niabot na atong Friday, no, whether they can never, but yeah, they went through the process good, the reading and all. Niabot ang atong Binom last Friday diri sa ato ang Punto. Libre ang maong mga doses, sinungdan nga mahimo kining makuha ubos sa pagduma sa trained nga doktor. Epektibo ang maong vials batok sa venom sama sa King Cobra, Philippine Cobra ug Samar Cobra nga moresulta sa kamatayon kun ugaling mapaakan. Sa kasamtangan anaa pa sa cold storage facility ang maong mga vials.
Gisusina sa PHO ang posible usab nga paagi nga makaabot sab ang mga doses sa mga isla sa probinsya sa Subo. RV Veloso, CCTN News. Pagmugna og opisina alang sa mga reklamo sa sexual harassment, maglambigit sa mga opisyal sa og empleyado sa City Hall, Giduso. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa sesyon sa konseho sa unang pagbasa ang ordinansahon pagmugna og opisina nga moimbestigar sa mga reklamo sa sexual harassment ug paglapas sa Safe Spaces Act nga naglambigit sa mga opisyal ug empleyado sa City Hall. Kabahin kini sa pagpalig-on sa pagpatuman sa kasamtangang mga ordinansa sa syudad batok sa sexual harassment ug sa Safe Spaces Act. Ang maong opisina mo'y modawat og moimbestigar sa mga reklamo batok sa mga opisyal ug empleyado sa kagamhanan nga gipasangin lang nakalapas sa maong mga balaod. To ensure nga doon na di access to relief, remedy, and protection of any victims of sexual harassment or victims of violation of safe spaces. Ang buhatan panguluhan sa usa ka abogado samtang ang opisina sa mayor mo'y mopagawa sa administrative order nga magtukod og maglatid sa komposisyon niini. Ang opisina usab ang musugyot sa angayang aksyon batok sa mga makalapas. Apan ang katapusang desisyon sa mga administratibong kaso ang magpabilin sa Office of the Mayor subay sa mga lagda sa civil service. And then at the same time will recommend, based on its findings, disciplinary actions should it merit a disciplinary action, whether suspension or dismissal from office. Because ultimately, under the civil service regulations, the final authority is with the Office of the Mayor. Bato ni Fortuna nga pagadumalaon ang reklamo sa hilabihang konfidensyalidad aron mapanalipdan ang mga nalambigit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Education 7 wala makigtigi sa gipatumang smartphone ban sa lungsod sa Dumanhog. Samtang itataw sa LGU nga kabahin lang kini sa nahimong pag-abag sa mga kakuwang sa sistema sa edukasyon. Ang kasiren hato ni Gia Navarro. Dili ra makigtigi ang Department of Education Region 7 sa nimong pulisiya sa lungsod sa Dumanhog. Dinhugot na gidid-an ang mga smartphones sulod sa tunghaan. Sumapa ni Regional Director Dr. Arturo Bayocot nga base sa DepEd Order No. 006 Series of 2026, gidid-an ang paggamit og cellphones sulod sa classroom matag ting klase. Gipasabot ni Bayocot nga adunay diskarte ang mga magtutudlo ug school heads unsa man ang mamahimong paagi sa pagpatuman sa mong lagda. Apil nini ang pagdeposit una sa mga cellphones matag ting klase ug mahimo kining ibalik inig humana. It's called complementarity. Our policy should be complemented by the policy of the LGU. Parehas lang naman ang layunin natin safety and security. Nasabutan ni noon sa habig sa DepEd ug sa LGU pinaagi ni Mayor Gungun Hika bahin sa mong direktiba. Gipaabot sa DepEd ang kopya sa maong kamanduan aron lang pagsusi kung aduna bay dagkong kalahian ang gipatumang smartphone ban sa lungsod. Daan ang gitataw sa mayor nga gituyo ang smartphone ban isip kabahin sa pagsulbad sa matud pa mga kakuwang sa education system sa nasod. Base sa giluwatang pamahayag sa miaging semana, dili madawat sa lokal nga kagamhanan ang ubos nga performance sa mga tinun-an gumikan lang sa No Child Left Behind policy sa ahensya. Dungan sa pagtataw sa mayor nga igo lang kining gihimo alang na sa kaayuhan sa mga estudyante ang mga lagda ug ubang inisyatiba gikan sa LGU ngadto sa education sector. Sa Agosto pa ipatuman ang smartphone ban aron hatagan og lugway ang mga ginikanan og mga tinun-an sa pagtuman niini. Apan, adunay nakit ang laing problema ang DepEd 7 kung mahukasan man sa modern technology ang kasamtangang matang sa edukasyon. It's what we call CBI or content-based instruction under the integrative modes of learning. So actually, pwede talaga kung anong material ang gagamitin mo to teach the lesson on your subject and use it as well. Mura bang hitting two birds with one bullet, sort of like that. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, patayng lawas sa lalaki, napalgan sa kadagatan sa barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, napalgan sa mga otoridad ang patayng lawas sa usa ka lalaki sa kadagatan niadtong Lunes sa Crab Island sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa PNP nga naa sa 33 anyos nga pangidaron ang maong lalaki nga taga Barangay Poblasyon, lungsod sa Konsolasyon o gikataho nga aduna kini special needs. Napalgan ang usa ka lalaki nga nakayaking ang patayng lawas nga nagutaw-utaw sa kadagatan. Nailhan ray noon ang identity sa maong lawas pinagi sa inahan nga midangop sa kapulisan. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron pagsuta kung unsa man ang hinungdan sa kamatayon sa maong lalaki. Gilusad sa Cebu City Government ang basura namo kaugmaon nato nga naninguhang maminusan pa ang mga hugaw nga ilabay ngadto sa mga labayanan. Ubos sa maong programa giawhag ang mga tinun-an nga magdala og basurang gibuwag gikan sa malata og dili malata paingon sa tunghaan. Timbangon ang mga nakolektang basura sa kada section din adunay 50 centavos per kilo nga incentives. Gipanguluhan nilang Mayor Nestor Archival og mga kadagkuan sa local school board ang paglusad sa mga programa niadtong Lunes sa Talamban Elementary School. Mato di Archival nga dako og ikatabang ang maong programa sa tinguhang mugamay unta ang gastuhanan sa syudad aron lang paglabay sa mga basura ngadto sa laing dapit. Migahin ang probinsya sa Sugbo og 8.4 milyones ka pesos alang sa gitukod nga sewage treatment plant sa Oslob District Hospital. Kini aron ipaubos sa treatment ang mga ginamit nga mga tubig kun si wastewater aron maggamit sa lain nga pamaagi. Matod ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga mahinungdanon ang sewage treatment duol sa Tambalanan aron maminusan pa ang risgo niini sa panglawas. Usa ang Oslob District Hospital sa mga adunay sewage treatment plant nga gitukod mismo sa Cebu Provincial Government. Nangunay si Governor Pamela Baricuatro sa groundbreaking nga ceremony sa maong planta ug kuyog ang mga local officials. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.